So yan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan 'no, nagbigay pala ng clue itong si Kibuloy kung saan daw po siya nagtatago. Well, mga kababayan, alam naman po natin na bullshit po yung clue na yan ni Kibuloy. Pero ang gusto ko lang pong emphasize dito mga kababayan 'no, kung paano niya nilarawan yung mga miyembro po ng KOJC. Kumbaga yung mga miyembro po na naniniwala sa kanya, kay Kibuloy. So, bali po, napag-usapan natin yan na ito pala mga miyembro ni Kibuloy ay tinuturuan po talaga ng simbahan nila na magbuwis ng buhay. So, in short, mga kababayan, genocide. And then, mga ka-streetwise, no, alam nyo, no, napakawalang kwentang pastor po talaga nito. At isa po talaga siyang bulaang propeta. Isipin nyo, no, ang dami naman pwedeng gawing larawan ni Kibuloy para sa kanyang mga miyembro. Pero hinalintulad po ni Kibuloy yung kanyang mga miyembro na handang ibuwis ang buhay sa isang mga langgam, sa mga langgam, in short. Okay, so para makuha natin yung point mga kababayan, no? Actually, ito yung sinasabi ko dati pa eh. Nakakatakot po talaga kapag masyadong fanatic ko sa religion kasi handa po silang ibuwis ang buhay nila. Okay, so una muna, pag-usapan muna natin to, no? So sabi dito, no, nabalita na pala ito nung nakaraan pa, no? Ang sabi dito, 1,000 pesos reward alok ni Kibuloy sa makakahanap sa kanya. Okay. So, ngayon, wala nang kwenta yung 1,000 pesos na yan kasi nga po, alam naman po natin na 10 milyon po yung offer po ng gobyernong ito kung sino po ang makakapagturo kung saan nga po nagtatago si Kibuloy. Okay. So, basahin lang muna natin to dito, no? So, sabi dito, okay, nag-alok si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na 1,000 reward kung sino man ang makakahanap sa kanya para makadalo sa pagdinig ng Kongreso. Okay? So, alam naman po natin na meron po siyang hinaharap po na hearing sa Kongreso, di ba? Ang alok ni Kibuloy ay ginawa matapos ilabas ang sabina para siya ay dumalo sa pagdinig ng Senado at Kamara kaugnay sa reklamong hinaharap sa kanya ng dating mga miyembro. So, sabi ni Kibuloy dito I will give you a puzzle regarding to my equation. If you will be able to solve it, I will give you 1,000 as reward. Sinabi pa ni Kibuloy sa isang tape message. Okay? So, actually, nabalita po yan. Then, panoorin po natin yung balita. At dito po sinabi ni Kibuloy yung location, yung clue kung saan nga po siya nagtatago at kung paano niya nilarawan yung mga miyembro niya. Sige, panoorin natin to ₱1,000 si Pastor Apollo Kibuloy sa sino mang makakahula sa kanyang kinaroroonan. Nagbigay pa siya ng clue. Narito ang report. Ako po muli si Pastor Apollo Kibuloy at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami ang nagtatanong kasi hindi daw nila nakikita ang aking mukha. Ito ang bagong audio recording ng founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Kamakailan lang nang aminin niyang nagtatago siya dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Hindi niya pa rin sinabi kung nasaan siya ngayon, pero kung sino raw ang makakahula, may matatanggap na premyo. Palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang Okay na. So ito yung clue ni Kibuloy. Tingnan ninyo puzzle na kung masolve po ninyo ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Nagbigay pa ng clue si Kibuloy sa kanyang kinaroroonan. Ito po ang talinghaga ko, ano? Hindi to talinhaga, ang tawag dito tanganghaga. Yan, sige. Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato. Okay, so ito actually alam ko naman kabulshitan tong sinasabi ni Kibuloy, pero sige, sakyan natin, no? So sabi ni Kibuloy, siya daw po ay nagtatago, hindi naman daw po kalayuan. So, ibig sabihin nun, diyan lang daw po siya sa Davao. At posibleng diyan nga lang po daw siya sa Kingdom, sa KOJC Kingdom nga po sa Davao City. So, continue Laksa-laksang pula at itim na langgam. Ito ito yung gusto kong emphasize dito yung tungkol sa langgam Sige. Ulitin natin. Ko'y puro bato. Laksa-laks. Okay, so puro bato. Ibig sabihin nun, konkreto yung yung kinalalagyan niya, no? Pasensya na, no? Nagpapakatanga lang ako ng konti ngayon, no? Di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato. Laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako.
sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko. Okay yan ha. So binanggit dito ni Kibuloy, no, laksa-laksang mga langgam, pula man o itim na kaya siyang ipagtanggol sa malulupig, kano man o Pilipino. So ako mga kababayan, no, tingnan ninyo kung gaano kagago tong si Kibuloy, no, at kayong mga miyembro ng KOJC, kailangan nyo na talaga magising dito. Okay. Alam ko naman na isa lang itong puzzle, isa itong talinhaga, sabi nga ni Kibuloy, pero ang dami naman pwedeng ihalin tulad ni Kibuloy yung mga miyembro niya. Kasi mga kababayan, no, yung sinasabi ni Kibuloy na langgam, pula at puti na kayang ibuwis ang buhay, malinaw naman po mga kababayan kung sino to. Ito po yung mga miyembro ni Kibuloy. Tandaan nyo laksa-laksang mga langgam, pula man o itim na kayang ibuwis ang buhay nila. So ito nga po yung mga miyembro ni Kibuloy. So ano ba sinasabi ko dito mga kababayan? Ganyan lang po kaliit ang tingin sa inyo ni Kibuloy. Mga langgam lang po kayo. 'Di ba? Kasi mga kababayan, kunwari kung ako, no, kung isa akong religious leader at mahal ko yung mga miyembro ko na naniniwala sa akin, hindi ko po sila ilalarawan o ihalin tulad sa langgam. Pwede ko silang ihalin tulad sa sundalo, 'di ba? Or sa warrior, 'di ba? Pero bakit sa langgam? So ibig sabihin nun mga kababayan, ganyan lang po kaliit ang tingin ni Kibuloy sa inyo, kayong mga miyembro ng KOJC. Isipin nyo magbubuwis kayo ng buhay, pero ang tingin pala sa inyo ng pastor ninyo, langgam lang pala. Di ba? Kasi mga kababayan, baka sabihin nyo na naman, o Takero, napaka-OA mo naman, talinhaga nga yan. Ayun nga yung point Talinhaga na nga lang yan, at ang dami naman pwedeng ilarawan yung mga miyembro ni Kibuloy, bakit sa langgam pa? Di ba? Kayo ba, proud ba kayo na tawaging langgam ni Kibuloy? Proud kayo doon? Tanga-tanga nyo naman, di ba? Okay, continue natin. Upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo, sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Actually, mga kababayan, si Kibuloy po, hindi naman po siya pinanganak sa Mount Apo. Pinanganak po siya sa Pampanga. Sinungaling talaga to, no? Di ba? Mga langgam, makinig kayo. Mga langgam ang puta. Isipin nyo, di ba kasi yung mga kababayan, no, yung langgam, ano po yan Sa totoo lang mga kababayan, no, kapag yung langgam po, sobrang dami na, salot na po yan. Oo. Di ba? So, ganyan pala tingin sa inyo ni Kibuloy, no, langgam, no? So mga kababayan, alam naman po natin, no, na ito ito nabalita ito ng ABS-CBN. Tingnan nyo, langgam na kayang ibuwis ang buhay. Actually, mga kababayan, totoo po ito. Kasi ang sabi dito no, sa ABS-CBN News no, kahapon, di ba? Panoorin, sa gitna ng paghahanap ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy, muling iginiit ng mga miyembro ng KOJC na handa silang mamatay para sa kanilang leader. At hindi nila isusuko siya sa paniwalang illegal ang ginagawang operasyon ng PNP. Kita nyo mga kababayan, no? Tanginan to, no? Yung rapist pa ngayon yung ano. Yung rapist pa ngayon ang nagtatago sa word na illegal, di ba? Kung meron mang illegal dito mga kababayan, is yung mang-rape po ng bata. Tapos mga kababayan, no, sabi naman talaga dito, no, na handa po silang ibuwis ang buhay nila. Huwag lang daw po nila isuko si Kibuloy. So bali wala po yan mga kababayan, yung kaso na sinasabi ng PNP, nakakasuhan yung mga miyembro ni Kibuloy na nagtatago sa kanya. Bali wala po yan. Kaya nga nilang ibuwis yung buhay nila Makulong pa kaya? O di ba? Tapos mga streetways, no, meron pa yun dito. Tingnan nyo to. Okay. Ito yung malupit dito. Itong si Sister Eleanor Cardona. Sinto-sinto po talaga ito, no? So sabi niya dito, no? 7 million. Una naman, wala naman silang 7 million, di ba? Pero ang point dito, ang pinagmamalaki ngayon ng KOJC, 7 million daw po yung miyembro nila. Okay. So sabi dito, no, 7 million miyembro ng KOJC handang mag-alay ng buhay, KOJC Executive Secretary. So, ang KOJC Executive Secretary nga po, ito nga po si Sister Eleanor Cardona. Okay. So ngayon mga kababayan, no, kitang-kita dito mga ka-streetways, no, na ito po talaga yung turo ng religion ni Kibuloy. Dapat nga bawal to Bawal po dapat yung genocide Ewan ko lang, no, kasi
kung meron man dapat na gawing batas po 'tong, mga mambabatas po natin, dapat po pinagbabawal po talaga yung mga religion na nagpo-promote ng genocide. So, alam niyo naman yung ibig sabihin ng genocide, 'di ba? Yung genocide po is ito po ay isang mass murder para po sa pananiniwalaan nila kung ano man 'yan. Dapat mga kababayan 'no, meron tayong batas tungkol dito, eh. 'No, ito, total, itong si Risa Hontiveros naman po tsaka itong Congress natin ay palagi silang ay on aid of, legislation, kaya nga sila nagka-conduct ng hearing. So, dapat siguro magbigay na po ng panukalang batas na kapag ang religion po ay nagpo-promote na po ng genocide, dapat po pinapahuli na po yung leader nito, 'di ba? So, ang point dito, tatamaan po dito yung freedom of religion. Yun nga lang mga kababayan, panloloko po kasi ito. So, kailangan pag-aralan po talaga ito ng mga mambabatas natin. Pero continue natin, So, 7 million miyembro ng KOJC handang mag-alay ng buhay. So, sabi dito, handang mag-alay ng buhay ang 7 milyong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ayon sa KOJC Executive Secretary. Matapos ipakita ng mga manggagawa ng Kingdom of Jesus Christ ang kanilang paninindigan, ipaglaban si Pastor Apollo Kibuloy sa isinagawang paglusob ng kapulisan sa mga compound ng KOJC. Nangako ang Executive Secretary na mas magiging matatag lalo ang 7 milyong kaanib na naturang kongregasyon. Okay, tanyo, 'di ba? Nagpo-promote talaga sila ng ng mass suicide sa mga miyembro niya. Tapos sabi pa dito, continue pa natin, Okay. Ganyan manindigan ang mga manggagawa ng kongregasyon ng KOJC ni Pastor Apollo Kibuloy laban sa mga ginagawang operasyon ng pamahalaan kabilang ang sabay-sabay na paglusob sa compound ng KOJC sa Davao City araw ng Lunes noong Hunyo 10. Yan. O, di ba? Nakakatakot tong si Kibuloy, mga kababayan. So, para sa akin, mga ka-streetwise, yung sinasabi nilang overkill po na yan. So, isipin nyo mga kababayan, tama lang po talaga na magkaroon kayo ng 3,000 pulis para po hulihin si Kibuloy at hanapin si Kibuloy sa KOJC compound. Kasi nga po mga kababayan, nagpo-promote po sila ng genocide. O diba? So tingnan nyo pa to, So sabi pa dito, tingnan nyo kung gaano katarantado tong si Kibuloy, Sabi dito, KOJC explains why Kibuloy refuses to surrender. So bakit nga daw po ayaw ni Kibuloy sumuko. So sabi dito, okay, may extraordinary rendition na dadalahin siya sa Amerika without proving his innocence here in the country. Kaya nga nag-request si Pastor before na magpirma lang sana ng written declaration si Presidente Marcos na hindi siya dalhin sa Amerika. Ayan ang sabi ni Kibuloy. So ngayon mga kababayan, ang sinasabi ko lang dito, di ba? Dito natin makikita na sobrang selfish po talaga at sobrang makasarili po ni Kibuloy. Di ba? Yung sinasabi niya na extraordinary rendition at yung sinasabi niya na hulin siya ng Amerikano, kung gumawa ka ng kaburistugan sa Amerika, syempre uhulihin ka. At yun nga ang point mga kababayan, gumawa ka ng isang illegal na gawain sa Amerika, tapos ang gagawin mong panangga is yung mga miyembro mong sa tingin mo ay langgam. 'Di ba? Langgam na kayang ibuwis ang buhay para sa iyo. 'Di ba? Hindi ba kayo natatakot dito mga kababayan? Ang point natin dito, ako ayoko rin naman po sa mga miyembro ng KOJC. Ayoko sa kanila. Pero wag po nating kakalimutan na mga Pilipino din po sila. Mga Pilipino po sila na naligaw po ng landas na sobrang pagiging panatiko sa isang allegedly na rapist. Di ba? Na si Kibuloy nga. Kasi ang point dito mga kababayan, kung wala ka namang kasalanan, hindi magpakita ka lang. Ganoon lang naman yung point dito. Di ba? So yan, So dyan po sa team replay nga po, ano po nga po masasabi nyo nga po dito, sa sinasabi nga ni Kibuloy na meron siyang clue kung saan po siya nagtatago. At ito ang pinaka-point dito, Ano masasabi nyo nga po dito na ganyan lang po talaga kaliit ang tingin po ni Kibuloy sa mga miyembro niya na sila pala ay isang mga langgam lang pala itong mga miyembro ni Kibuloy na kayang ibuwis ang buhay para sa kanya.
Ewan ko lang, no? Siguro kung kayo nasa matinong pag-iisip, hindi nyo ibubuwis ang buhay ninyo sa isang ganyang klaseng tao. Diba? So, masyadong naliligaw na po at masyadong po nagiging dogmatic itong mga member po ni Kibuloy, no? So, yan, no? So, pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So, hanggang sa muli po. So, yan po sa Team Replay, no? So, paki-like, paki-subscribe, and then kung di naman kalubisan, pa-share na lang din po ito. Pa-share na lang din po ito. Okay? So, yan po, no? So, kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. Salamat po mga kababayan. Salamat. Thank you.